Meron akong share sa inyo na top 5 loan apps na buo po silang lahat matatanggap at lahat po sila ay legit na nakaregister po sa SEC website. CIC accredited din po itong mga to. Kaya lang guys, for me, not worth it silang utangan. Based lang to sa experience ko ha, kasi alam ko very familiar na rin kayo dito sa mga loan apps na babanggitin ko. Kasi up to this moment, sinilip ko silang lahat at nag-attempt ako na mag-apply ng loan amount at nakita ko ulit yung kanilang interest rate as of now. So, ma-share ko sa inyo na ito yung pinaka-updated na interest rates nila na talaga namang hindi nakaka-legit talaga. Though, sabi ko nga sa inyo, buo silang matatanggap lahat at not 7 days to pay. So, ano ang purpose kung bakit ko siya sinishare sa inyo? So, first, some of you kasi naghahanap kayo ng mga legit loan app na buong matatanggap regardless kung magkano yung interest rates nila. Second po, so dapat aware din kayo na kahit sila po ay legit, mataas po talaga ang interest rates nila or mga fees nila. Third reason po, of course, alam ko lahat naman tayo kapag nagigipit, wala tayong pakialam sa mga fees na yan. Basta as long as buo natin makukuha yung ating loan offer or loan amount. So bago ako magpatuloy, disclaimer lang po no, I'm not a financial and loan expert. Any loan apps po na may-mention ko sa video na ito are not sponsored. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. So with no particular order, first on my list is si Cashify. Siya po yung dating Casyola. As of the moment, nung sinilip ko siya at nag-attempt ako guys na mangutang po dyan ng 1,000 pesos lang naman. So itong si Cashify po pala is twice naman tayo magbabayad dito. Every 15 days po yung ating repayment. At sa computation ko po for 1 month to pay po, ang interest rate niya po is aabot po siya ng 35%. Ganun kalala, no? So mataas po siya, no? 1 month yun eh. Though buo siyang matatanggap in fast disbursement, yun naman yung mas okay sa kanila. Kaya lang, for me nga, not worth it siya kasi sa sobrang taas ng interest rate po. So, though legit nga po, kaya lang parang hindi nakaka-legit yung interest rate. Second on my list is si FT-Lending. Na pumapangalawa din sa interest rate ha. Kasi nga po no, itong si FT-Lending po is ganun din siya. Twice naman po tayo magbabayad dito. Every 15 days po yung repayment niya dito. So far po, nung binuksan ko ulit yung aking account po dyan, so nag-attempt tayong mangutang ng 1,000 pesos. At if computin ko po lahat ng interest rate niya, is aabot po siya na nasa 37.5% for 1 month to pay. Diba? Nakaka-legit ba yung ganung interest rate? Though again, legit nga po ito. Buong matatanggap, mabilis makautang. Revolving credit pa nga po ito eh, loan as you want. Ganon din naman si Cashify. As long as may credit limit po tayo, pwede tayong mag-loan po sa kanila. Kaya lang, hindi ba lugi tayo sa interest rate? So I am talking the effective interest rate na to ha. Pag sinabing effective interest rate, ito na po yung pinagtotal ng mga service fees, other fees, and interest rates. And for me guys, not worth it siya utangan kasi mataas po yung interest rate niya monthly. Well, third on my list is itong si Cash loan app na sa akin ngayon, hindi siya 7 days to pay ha. Balita ko kasi sa iba no, lang sa 7 days to pay siya, iba-iba yung trip niya ngayon. Pero ngayon, as of the moment po na nag-attempt ako na mangutang po dyan, worth 1,000 pesos lang din. Kung mapapansin nyo, 1,000 lang yung pinagsasample ko dito or ina-attempt kong utangan para makakompare ko nga po talaga yung interest rate niya. For Tech Cash po, as of now po no, kung makikita nyo po dyan, kinampute ko po lahat yan, effective interest rate niya po ito, umaabot po siya ng nasa 39.7%. Well, by the way, ito ay hindi 1 month to pay ha. 15 days to pay po ito. And within 15 days, kailangan ko siyang isettle. And guys, ang laki nito ha, 39.7%. Ang kagandahan lang po talaga kasi sa kanya, buo lang talaga siyang matatanggap at sobrang bilis ng disbursement. Very fast approval. Kaya lang talaga guys, hindi talaga nakaka-legit yung interest rate niya. Knowing na 15 days to pay lang ito. Hinabog niya si Cashify, si FT-Lending, no? Kasi yun, buti nga yung mga yun, kahit 35 to 37%, 1 month to pay naman. Kaya talaga nang pag-isipan yung mabuti ito. For me, ito yung pinaka-list na recommend ko so far sa mga ganitong buong matatanggap na legit loan app ko, no? Fourth on my list is si Peso Ready Loan App. Nag-offer po siya na effective interest rate po monthly of 12% po talaga. Kaya lang po, itong si Peso Ready kasi may dalawang choices of disbursement. Yung 12% monthly niya po, ina-apply lang siya kapag hindi tayo nagmamadali. Which is, tinatawag niya itong regular disbursement na disbursement in 7 days. Hindi siya real time na
i-disburse sa atin kapag yun yung pinili natin, yung 12% monthly. Whereas, meron din po kasi siyang ino-offer po na fast disbursement, which is itong tinatawag guys na plus disbursement niya po, which is disbursement now. So, dito lang tayo medyo nagkakatalo talaga. Kasi guys, ipipiliin po natin yung real-time disbursement or disbursement now. Ang laki po ng effective interest rate niya for 1 month to ha. 45%. Grabe, diba? Ganun kalala guys. Kung gusto natin agad-agad, gusto nating matanggap yung ating uutangin is pwede naman. Kaya lang sobrang taas ng interest rate niya. Though buo siyang matatanggap naman, and kapag gusto talaga natin mangutang, agad-agad naman po, i-disburse po talaga. Kaya lang sa tingin nyo ba, nakaka-legit yung ganito? Well, hindi rin natin masisisi itong si Peso Ready, no? Kasi hindi naman niya tayo pinipili sa real-time disbursement. Meron naman siyang isang choice po na 12% lang ang monthly. Na regular disbursement niya, mas pabor ako doon kung hindi naman tayo nagmamadali. Well, lastly po, fifth on my list, kapag may Peso Ready, nandiyan palagi si Online Loans Pilipinas or si OLP Loan App. Well, alam naman natin na parang kambal tong dalawang ito or parang iisa lang yung management po nila at iisa lang din sila ng format kasi ng loan offer or tsaka loan details po. Halos magkapareha sila. Pero guys, may pagkakaiba po sila sa interest rate. Sabi ko nga sa inyo, halos magkapareha sila ni Peso Ready. Ganun din si OLP or si Online Loans Pilipinas. Meron din po siyang ino-offer na 12% monthly at buo po siyang matatanggap, kaya lang hindi po real-time yung disbursement nun. Meron din po siyang tinatawag na regular disbursement, which is disbursement in 7 days. Na-experience ko po yan at yes, nadidisbursan po talaga within 7 days. Ganun po din to si OLP. Whereas again, kung gusto mo agad-agad, sobrang nangangailangan ka ngayon din. So meron din po silang, katulad kay Peso Ready, meron silang disbursement now. Mataas po ang interest rate. Pero mas mababa lang po siya ng kaunti compared kay Peso Ready. Si Peso Ready kasi kanina nag-offer po siya ng 45% monthly sa disbursement now. Etong si OLP naman, 37% lang po ang interest rate niya po monthly kapag real-time disbursement. Diba? Malayo rin naman yung pinagkaiba rin at saka agwat din ng interest rates nila. Well, ang maganda lang kasi talaga sa kanya is buong-buo rin po siyang matatanggap. Yun nga lang, mataas yung interest rate at for me guys, not worth it kasi nga po, ang taas eh. Ang taas talaga no? Almost 50% sila. No? Kaya nasabi ko nga, hindi worth it yung mga ganito na legit naman sana. Pero kapag gusto natin at nangangailangan tayo agad-agad na mauutangan, maaasahan din namang taglay at maaasahan din namang tunay. Kaya lang nga, hindi talaga siya worth it kung talagang iisipin mo ha, yung kikitain nila sa atin. Medyo parang feeling ko lugi ako doon. Pero wala naman akong magagawa kung kayo nangangailangan kayo, kasi sabi ko nga sa inyo, for awareness lang naman ito na baka hindi nyo kasi na-realize na yes, legit sila, pero hindi nakaka-legit at not worth it for me yung kanilang mga fees, charges, and interest rates. Well guys, to sum it up, itong 5 po na ito, ang medyo magkakapatid ng interest rate is itong si Cashify na may 35% ang interest rate, sa FT Lending na may 37.5 ang interest rate, si OLP na may 37% ang interest rate for 1 month. So, ang next po nito is si Peso Ready na 45% ang interest rate for 1 month po ito. So, baka magtaka kayo ha kung bakit pinaka-worst or pinaka-less kong marirecommend sa inyo si TechCash. Kasi si TechCash po, doon mababa yung interest rate niya compare kay Peso Ready. Si TechCash po kasi is hindi siya 1 month to pay. 15 days to pay lang po siya. Si Peso Ready kasi, though 45% interest rate siya, 1 month to pay naman siya. Mind you ha, itong si TechCash, 39.7% pero 15 days to pay, diba? Kaya siya yung pinaka-worst or pinaka-less na marirecommend ko sa kanilang 5. Walang pinaka-take ko lang po dito. Ang pinaka-pros niya lang po talaga is buo po silang matatanggap, mabilis makautang kapag talagang kailangan natin ng madali ang pera. Pero of course, no, kapag madali ang pera, tatandaan nyo palagi, kapag wala kayong kahirap-hirap, wala kayong sinabit na kahit anong income documents para maaprubahan, mataas po ang interest rate nun bilang kabayaran sa very fast and quick loans po nila. Again, wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin silang utangan, though legit naman po ito. Pero guys, no, pag-isipan, do the math lagi, and of course, borrow only what you can afford to handle. So, lamang po ay po natutunan sa video ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click niyo po yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!